Pagka-park na sinasakyan namin sa parking lot, sumunod naman na nag-park si Jessie at dahil sa gara ng sasakyan niya, napunta sa kanyang atensyon ng lahat ng naroon. Bago pa siya makababa ng sasakyan nga, nagmamadali na ako bumaba at tinila ko si Charlene palayo sa parking lot. Ang kaibigan ko panay na rin ang lingon. Teka lang kasi, di ba si Attorney Valderrama yun? Sa kanya yung sasakyan. Wow, ang yaman niya pala ha? Di ko na lang pinansin ng mga pinagsasabi niya. Hila-hila ko lamang siya. Teka, sabi ng ano ba eh? At pilit niyang iwinaksi ang pagkakahawak ko sa kanya. Bakit ka ba nangihila ha? Tinalikuran ko na lamang siya at nagpatuloy na ako sa paglalakad papunta sa room namin. Hoy, teka lang. Leia, intayin mo nga ako? Hoy, pagdating namin sa classroom panay naman ang pangulit sa akin ni Charlene. Pero hindi ko na lamang siya pinansin. Nagkunwari na lang ako may binabasa sa aklat ko. Makalipas na ilang minuto, pumasok na rin si Jessie dahil siya ang first period namin. Good morning, class. Pagsisimula niya. Good morning, sir. Balikbati ng mga classmates kong malandi. Hay nako kung alam lang nila. Pero bakit tila may kurot pa rin sa puso ko sa isiping baka may nagkakagusto sa kanya. Nagsimula na magturo si Jessie na may kumatok sa pinto ng classroom namin. Isang delivery boy na may dalang bulaklak. Bouquet of white roses to be exact. Ah, sir, sorry po. VIP kasi ang may order. Hinging paumanhin ng delivery boy. Napansin ko tila nakangiti si Prof. Go ahead, sabi nito. Delivery po for Miss Leia Beltran? Napatingin ako bigla kay Jessie. Palihim niya akong kinindatan. Nawala na naman ang puso ko. Hindi ako kumilos sa kinaupuan. Yung mga klase ko, hinahanap ko sino si Leia Rose Beltran. Ang alam kasi nila Leia Beltran ang name ko. She's over there. Turo sa akin ni Jessie. Magkasabay pang napatingin sa akin ng mga kaklase namin. Ang ilan, nagulat pa ng tumaas ang kilay at ang ilan nagbulungan. Nilipitan ko ang delivery boy at tinabot niya ang bulaklak. Muli ako napatingin kay Jessie. May something sa mga mata niya na hindi ko malaman kung ano. Sino nagpadala ng bulaklak sa'yo, ha? Ikaw, ha? Kailan ka pa natutong maglihim sa akin? Akala ko ba ako best friend mo? Bla bla bla. Yan po si Charlene na ayaw tumigil ng bunganga kakatalak. Natuturete na nga ako eh. Nang biglang tumunog ang announcement bell. Calling Miss Leia Rose Beltran, please proceed to the HR. Miss Leia Beltran to the HR please. Di ba ikaw yun? Di ko na siya sinagot. Tumakbo na ako papunta sa HR office. Pagdating ko doon, naabutan ko yung HR syempre. Good morning, ma'am. Bati ko sa kanya. Mabuti naman at andito ka na. Ikaw ang pumasang student assistant at magsisimula ka na ngayong magtrabaho during your free time. Hanggang 9 p.m. ang trabaho mo. Okay lang ba yun sa'yo? Naku, okay na okay po ma'am. Kahit hanggang madaling araw pa, wala pong problema sa akin. That's good. Kasi baka nga kakailanganin ka ng school president hanggang hating gabi. Masyado kasing masipag ang bago nating school president. Minsan inaabot siya ng hating gabi sa pagtatrabaho. Po? Ibig niyo pong sabihin, sa opisina ng school president ako magtatrabaho? Yes, Miss Beltran. Kaya pagbutihin mo ang pagtatrabaho mo sa kanya. Medyo may kasungitan pa naman ang school president. Kinabahan naman akong bigla sa sinabi ng HR. Pero di bali na titiisin ko na lamang ang pagsungit niya. Ang 1 taon lang naman ang mahalaga, makapagtapos ako ng pag-aaral. Mabilis ako naglakad papunta sa opisina ng school president na nasa top floor ng admin building. Maraming office cubicle doon na puro salamin ng partition, pero agad kong nakita ang opisina ng school president kasi siya lang ang konkretong dingding at mahogany ang pinto na may nakasulat na Office of the School President. May isang table na nasa labas sa tabi ng pinto ng kanyang opisina at may nakaupo doon na isang babaeng empleyado. Good morning po, bati ko dito. Yes? Matarik na sabi nito. Ma'am, pinapunta po ako dito ng HR. Tumaas ang kilay ng babae na halos kaidaran ko lang yata. Ang sarap ahita ng kilay ng maldita. At bakit daw? Ako po yung nakuhang student assistant ng school president. Lalong tumaas ang kilay ng babae. Sigurado ka? Hindi naman kailangan ng school president ng student assistant kasi nandito din ako ang sekretary niya. Baka naman nagkakamali ka. Baka naman kay Mr. Masida ka pinapapunta ng HR kasi naman, ang alam ko, si Mr. Masida ang nangangailangan ng maraming student assistant.
Nag-ingit ang tenga ko sa sinabi niya. Kilala ko si Mr. Masida. Siya ang head ng utility department ng university. Walang problema sa akin kung maging ako ang janitress. Basta ba makapagtapos ako nang hindi ako matanggap, yun nakakainsultong paraan ng pagkakasabi niya noon. Aba, kala mo naman kung sino siya na maganda. E di hamak naman mas maganda pa nga sa kanya si Ate Del. Yung janitress ng school na kaklose ko. Sapakin ko kaya ng takong ng sapatos ang babaeng to. Miss Sarmiento, one more word and I will kick your ass out of this building. Sabi ng isang tinig mula sa intercom, nakakabit sa gilid ng pinto ng opisina ng school president. And that voice sounds familiar. Biglang namutla ang babaeng maldita. Miss Beltran, please, come in and Miss Sarmiento, pack your things. You're fired. Bigla ako binuksan ng pinto para kumpirmahin ang hinala ko. Ikaw? Magkasalubong ang kilay na bungad ko sa kanya. The one and only. Nakangising sabi nito. Oh shit. Ba't ba hindi ko naisip yung Valderrama University? Pero kasi alam ko ibang taong inatasan nilang magpatakbo ng uni dito sa NCR. Kasi nga ayaw makialam ng lalaking to sa pagpapatakbo ng pamilya nilang negosyo. So ikaw ang school president? Tumango lamang siya. Uwi na ako? Sabi ko takmang lalabas sa sana nang pigilan niya ako. Hindi pwede. Diba natanggap ka ng student assistant ko? Oo nga. Pero alam kong pakanamang lahat ng yon. Alam ko naman hindi mo talaga kailangan ng SA. Gusto mo lang ko bigyan ng trabaho. At sinong may sabi sa'yo na hindi ko kailangan ng SA? Narinig mo naman siguro. I just fired my secretary. Tila nagmamalaki pang sabi nito. Alam mo hindi ka na nakakatawa ha? Sino ba kasi ang may sabing sasasantahin mo yung secretary mo? At bakit ko gagawin yon? Iniinsulto ka niya. Dapat nga pinatapon ko siya palabas ng building na to Hindi ka pwedeng insultohin ng kahit sino dahil hindi ko sila mapapatawad. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko. Ano ba naman kasing pinagsasabi ng lalaking to? So now, Mr. Beltran, sa ayot sa gusto mo magtatrabaho ka sa akin kung gusto mo maging isang ganap na abogado. That asshole of a jerk? Sino ba siya sa balagay niya ha? Diyos na pwedeng gawin lahat ng gusto niya na kailangan sundin lahat ng sinasabi niya. Walang pwedeng magreklamo? Isa lang naman siyang malantod na bakla. Nakakainis. Nanggigigil ako na kulang na lamang. Durugin ko ang carbonarang nasa plato sa harapan ko. Hoy, huminahan ka nga. Sino bang kaaway mo? Yung gagong McLaren mo? McLaren? Sino naman yun? Nag-iisip pang tanong ni Sherlyn. Oh shit, si Prof. Valderrama? Wag na wag mong babanggitin ang pangalan niya ha. Nanggigigil ako sa kanya. Bakit? Ano bang ginagawa niya sa'yo? Ang gagong yon. Siya lang naman ang school president natin. Blinakmail niya ako para nang pumayag ako magtrabaho sa kanya. Makabasag tutuling tili niya dahilan para mapatingin sa amin lahat ng estudyante sa kantin. Busalan ko nga ng cake ang bunganga niya. Ayun, muntik nang mabulunan. Bakit mo naman ginawa yun? Papatayin mo ba ako? Kunwari galit na sabi niya. Oo kasi ang ingay mo. Kanina pa ako nakukulili dyan sa boses mo Grabe siya Teka lang. Alam mo nakakalata na ako sa inyo ni sir ha? May past ba kayo? Wala. Mabilis pang sagot ko. We, bakit? Namumula ka. Siguro ex mo si sir no? Mapang-asar pang sabi niya. Hindi. Wala kaming past at di ko siya ex no? Maring sabi ko sa kanya. Yeah, right. Kasi hindi naman tayo nag-break, di ba? Sabi ng pamilya na tinig mula sa likuran ko. Tili ulit ng best friend ko. Tinanguan lang siya na Jessie. Nag-init naman ng husto ang mukha ko. Anong ginagawa mo rito? Pagalit na tanong ko sa kanya sa mahinang boses. Sinusundo ka. Marami tayong trabahong kailangan gawin. Kung nakamamatay lang ang nagbabagang tingin kanina, siguro natusta na ang prof ko na ngay boss ko na dahil sa paraan ng pagtitig ko sa kanya. Narito ulit kami ng prof ko ngayon. Sa penthouse niya dahil hindi niya dito nilala yung mga trabaho na hindi naman natapos kanina sa opisina niya. Mag-aalas 10 na ng gabi, pero panay ang hikab ko. Ikaw ba naman, ang madaling araw ng makatulog kagabi dahil sa pakikipag-usap sa lalaking kasama ko ngayon, tapos maaga pa ako nagising dahil sa kanya. Hoy ikaw, kung wala kang balak na matulog ako, uuwi na kasi inaantok na ako. Bulalas ko nung tatapusin tong mga pinapagawa mo sa akin. Pagrereklamo ko, okay, matulog ka na. Sabi niya na sa mga papel ang hawak niya nakatuon ng pansin. Tumayo na ako, kinuha ang bag ko. At saan ka pupunta? Uuwi na.
Sinabi ko ba na umuwi ka? Ang sabi ko, matulog ka na, doon ka sa kwarto ko. Hindi po pwede. 2 gabi na akong hindi natutulog sa boarding house ko, no? Baka sabihin pa ni Shirley naglalandi na talaga ako. Okay lang, basta. Ako lang ang nilalandi mo. Tila wala lang nasabi niya. What? Ew, kadiri ka. Biglang nag-iba ang itsura ng mukha niya. Bigla niya akong hinawakan sa kamay, sabay hila sa akin kaya't napaupo ako sa kandungan niya. Bigla ko siyang nilingon para magprotesta. Subalit saktong naglapat ng mga labi namin. Bago pa man ako nakaiwas, nahawakan niya ako sa pisngi. Pinaglapat niya ng husto ang mga labi namin. At nang magsimulang gumalaw ang mga labi niya, napapikit na lamang ako. His lips stay so sweet, so intoxicating. At tuloy na naman akong napasuko ng mga halik niya. Passionate and sensual French kissing ang pinagsaluhan namin. Walang halong pagmamadali. Bawat sandaling lumilipas ang magkahugpong aming mga labi. Tila ninanamnam namin ng husto. Di ko alam kung paano nangyari basta namalayan ko na lang nakaangkla na ako sa kanya. Nasa ibabaw ng sofa ang aking magkabilang binti at nasa gitna ko siya. Nakapulupot ang isang bisig niya sa bewang ko habang isang kamay niya naman sumusuporta sa bato ko. At pinagsiklop ko naman ang mga braso ko na nakapaikot sa leeg niya dahilan para lalong maglapat ang mga labi namin. Dahan-dahan naglakbay ang kanyang mga labi patungo sa gilid ng aking leeg sa aking punong tenga, pababa. Impit ako napapaungol sa ginagawa niya. Dahan-dahan na rin naglalakbay ang mga kamay niya. Humahaplos to sa aking likuran. Nilokob na ng kakaibang init ang aking katawan. Kapwa kami nag-iba na ng ritmo ng paghinga. Nang dumaiti ang kanyang palad sa mismong balat sa aking likod, ay lalo nag-init ang pakiramdam ko. Muling sinakop ng kanyang mga labi ang aking labi. This time, mas mapusok, mas mainit. Pakiramdam ko libu-libong boltahe ng kuryente ang naglakbay sa bawat himaymay ng aking ugat. At di lang ako nakakaramdam noon dahil maging siya'y natigilan din. Daan-daan naghiwalay ang mga labi namin habang unti-unti niyang ibinababa ang kamay niya papunta sa likod ko. Pero nanatili yung nasa loob ng damit ko. Tulad din kung paano nanatiling nakatutok sa mata niya ang mga mata ko. Makalipas na ilang sandali, unti-unting humupa ang emosyon sa pagitan namin. May sumili ng ngiti mula sa kanyang mga labi. Now tell me, kadila bang makipag-makeout sa akin, ha? Tanong niya sa akin sa namamaos na tinig at namumungay na mata. At bigla niya akong kinabig sa bewang dahilan para lalo maglapat ang katawan namin, lalo na ang gitnang bahagi ng katawan namin. Aalis sana ako sa pagkakakandong sa kanya pero hinigpitan niya ang pagkakayakap niya sa akin. Don't move, you're making it worse. Nanlaki ang mata ko na maintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Let's stay like this for a while hanggang mawala ng pananakit ng puson ko. Lalo nag-init ang mukha ko sa sinabi niya. Tumawa siya ng marahan. Feeling virgin lang ang peg? Sampalin ko nga. Mahina lang naman eh. At para maitago ang pagkapahiya ko, sinubsob ko na lamang ang mukha sa gilid ng leeg niya habang nakayakap din ako sa kanya. Alam ko na masyadong intimate ang posisyon namin ngayon pero hindi ako magpapa-ipokrita. Gusto ko yun. At sisimulan ko nang tanggapin sa sarili ko na kahit ano pa ang nangyari sa amin noon, kahit sino pa siya o kahit ano pa ang sexual preference niya, siya pa rin ang Richard Jesse na minahal ko noon at hanggang ngayon. Pero hindi ko yon aaminin sa kanya. Tama ng kahiyan at pagpapakababang dinanas ko noon. Magiging masaya na lamang ako sa kung ano man na meron kami ngayon. Wala naman sigurong masama na makipag-makeout sa gay, di ba? As long as pareho namin gusto ang ginagawa namin. At sa tingin ko naman, gusto niya rin ang ginagawa namin dahil kung hindi sigurado, tumakbo na siya at nagtitili habang naliligo ng muriatic acid. Pero ngayon ko lang nalaman na masarap din pala na makipag-makeout sa gay. Masubukan nga ulit, wala naman sigurong masama kasi higit pa nga doon ang ginagawa namin noon eh. Napangiti ako ng lihim sa ideyang naglalaro sa isipan ko. Ginawa ko yun noon, gagawin ko ba ulit ngayon? Kakayanin ko bang masaktan ulit? Nagising ako kinabukasan. Tsaka parehong silid at may mga bisig na nakayakap sa akin. May mukha nakasiksik sa gilid ng leeg ko. Di ko mapigilang mapangiti. It feels so good to wake up in the same bed with him and with his arms around me. Pagtingin ko sa digital clock na nasa ibabaw ng bedside table sa gawi ko, past 6 na. Dahan-dahan kong inangat ang braso niya na nakayakap sa akin.
Kailangan ko na makauwi sa boarding house para magbihis at maganda sa pagpasok sa school. Alas 9 pa naman ang unang subject ko at siya ang prof ko. Ngunit kailangan kong pumasok ng alas 8 dahil kailangan ko nang mag-report sa opisina. Maaga pa. Matulog pa tayo. Pagrereklamo niya. Huwag ka nga. Kailangan ko pa pumasok ng maaga. Alam mo naman may trabaho pa ako eh. Hey, ako kaya ang boss mo. Sabi nito na lalo bang nagsumiksik sa akin. And so, papasok ako kung kailan ko gusto. Siniko ko siya. Porket ikaw ang boss, pwedeng ganon? Oo, at hindi lang ako ang boss, ako pang may-ari ng school, kaya matulog pa tayo. Oo, at hindi lang. Richard, ano ba? Bitaw nga't babangon na ako? At pilit akong kumawala sa yakap niya. Mabilis akong pumangon. Pumasok sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Nang biglang may yumakap sa akin mula sa likuran ko. Si Jessie naka-boxers lang at shirtless. Pinigilan kong mapasinghap sa ganda ng katawan niya. Alam mo yung pwede ng pang-almusal ang mga pandesal niya at nakayakap pa siya sa akin. Marahan ko siyang siniko at pinandilatan sa refleksyon niya sa salamin. Ikaw ha? The last time I checked, hindi ko pa naman nauubos gamitin ng t-shirt mo. So how come na lagi ka na lang nakahubad baro? Bakit nai-intimidate ka ba? O baka naman naaakit ka sa ganda ng katawan ko? At gumiti siya na nakakaloko. Bigla akong humarap sa kanya. Wrong move na naman kasi sakto sa mukha niyang mukha ko. At bago pa ako makaiwas, naglapat ng mga labi namin. Smack lang naman pero yung dibdib ko parang tinatambol. Good morning. Nakangiting sabi niya. Tapos parang wala lang na lumapit siya sa lababo sabay kuha ng, Oy, toothbrush ko yan. Parang wala siyang narinig. Aagawin ko na sana yun sa kanya pero bigla niya na lamang itong sinubo sa bibig niya. Yak, ew, kadiri ka talaga. Nakangwing sabi ko. Bigla niya akong tiningnan. Say that again after I brush my teeth. At hindi lang itong toothbrush mong isusubo ko sa bibig ko, kundi gagalugarin ko buong bibig mo para malaman natin kung nakakadiri nga ba ako. Nakakalokong sabi niya. Biglang nag-init ang mukha ko sa sinabi niya. Alam kong namula ang mukha ko kasi lalo ko napangisi. Binato ko to ng tuwalya na ipinampunas ko. Sa mukha ko, ewan ko sa'yo. At mabigat ang hakbang na lumabas pa ng banyo. Do not do anything. Ako ang magluluto ng breakfast natin, sigaw niya. Napatas ang kilay ko sa sinabi niya. At kailan pa siya natutong magluto? Matapos namin pinagsaluhan ang aming masarap na agahan at niluto na, inihatid niya na ulit ako sa boarding house ko. Inihanda ko ng sarili ko sa wala na namang katapusang pagtatanong ni Charlene. Bago ako bumaba, hinawakan ako ni Jessie sa kamay. Pagtingin ko sa kanya, may nakita akong kakaibang emosyon sa kanyang mga mata at bigla akong kinabahanan dahil doon. Rose, be with me. Ano daw? Tumingin ako sa kanya nang nakakunot ang noo. Huminga muna siya ng malalim bago muling nagsalita. Live with me. Sa penthouse ko, doon ka na tumira kasama ko. Mukhang kinakabahan siya na hindi ko mawari. Pero ako hindi lang basta kinakabahan para sa akong aatakihin sa puso. Seryoso ba siya? Ako inaalok niyang tumira sa bahay niya. Ano yun? Magli-live-in kami? Not a good joke, Richard. Nag-iwas ako ng tingin at pilit na hinihila ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Seryoso ko, Rose. Gusto ko na magsama tayo. Gusto ko na magkasama ka sa araw-araw ng buhay ko. Gusto ko mukha mo nakikita ko bago ko matulog at pagising ko. I want to spend every day of my life with you. Seryoso pang sabi niya. Hoy Jessie, kinikilabutan ako sa mga pinagsasabi mo eh. Ano bang tinitira mo at nagkakaganyan ka? Sus, Ginoo ka? Kadiri ka? Hindi ako nakahuma. Nang bigla niya na lamang gibagin ang bato ko. Nakarap na sa kanya at kagad na sinakop ang labi niya. Ang labi ko. And it's just not an ordinary kiss but a torrid one. At tulad ng mga nauna, buong puso ko yung tinagunan. After a minute or so, ay tumigil din siya pero nanatiling nakahawak ang dalawang kamay niya sa aking magkabilang pisngi. Now tell me, Rose, nakakadiri ba ako? Yung paraan ng pagkakasabi niya noon, para bang nasaktan ko siya. Nang husto sa sinabi ko, hindi ako nakakibod dalang totoo, hindi naman talaga. Nakakadiri ang halik niya sa halip na gustong gusto ko yon. Pakiramdam ko nga naaadik ako sa labi niya. Tell me, nandidiri ka ba sa akin? Nandidiri ka bang makasama ako?
Matagal bago ako nakasagot pero naghintay siya ng kasagutan. Kailangan ba talagang sagutin yon? It's not that. Kasi naman. Look, Jessie, tanggap ko na hindi tayo pwede kahit mahirap, pilit kong tinanggap sa sarili ko. Alam mo yon. You're a gay, kaya kung naawa ka lang sa akin o nagigilty ka dahil sa nangyari, forget it. Wala na yun sa akin. Nautal na sabi ko. Napahawak siya na mahigpit sa manibela. Baka sampigil ng emosyon sa kanyang mga mata. Jessie, hindi mo kailangan mag-guilty sa nangyari. Gusto ko yon. Ako na nagsimula noon, inakit kita. Pilit mo lang akong tinatangga noon. Galit na galit ka pa nga noon sa akin, pero ako tong mapilit. I seduced you. Kaya nangyari yon? Ikaw hindi mo gusto ang nangyari, kaya naman, kung meron man dapat makiramdam ng guilt, ako yon, hindi ikaw. You are a gay, Jessie. At alam ko, tanggap ko na yon. Shit, Rose. I'm not a gay, okay? I'm not a gay.